kailangan lang po siguro namin suriin ang puso ng bawat Pilipino. Kayo po ang nandito ngayon, alam ko lahat tayo may dala-dalang problema. Simpleng problema, bigas, pagkain, pamasahe. Kuryente, tubig. Ang pangunahin namin problema, si Bongbong Bangag. Kung matino ang presidente natin, titino rin ang kanyang mga tauhan. Ang krisis ng bayang ito, leadership crisis. Pinaparusahan ba tayo ng Diyos? Hindi. O baka naman, demonyo lang yung namuno. hinihintay na matuto tayo, Suka na nga siya kanila si magising tayo para patalsikin natin ang adik na presidente, ang adik na nakatira sa Malacanang. Tingnan niyo po ang ating mga congressman. Lusog na tayo ba? Tulog muna tayo. Oo. Alam niyo, Tara. lahat tayo dito ay ibabaon at ibabaon kung hindi natin ibubulat ang puso at isip natin. Committee Chairman ng Peace and Order sa City Council. Alam ng mga pulis kung paano ko sila sinusuportahan. Kaya ako po ay nakikiusap sa hanay ng kapulisan para sa bayan. Tumindig po tayo para sa bayan natin po. Habang hindi tayo kikibo, pagsasalita, kikilos, itong mga mangilang-ilan na buhaya, ito po ay lalabon sa atin. Kayong mga nanonood, lumabas kayo sa inyong komportableng kinalalagyan. Kailangan kayo ng bayang ito. Kailangan kayo ng ating mga kababayan. Nasa atin ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kay Marcos ang kaba! Isa na lang po ang pakiusap ko sa lahat ng nanonood at nakikinig po ngayon. May pagmamahal pa po ba kayo sa bayan? Iniisip mo ba ang pamilya mo na ngayon pa lang hirap na hirap ka lang magtanong? Ikaw, sir, mamang pulis, alam ko, nire-respeto namin ang sagisan ng uniform ninyo. Pero may tungkulin din kayo sa bayang ito na ipaglaban nyo ang tama. Sa mga Gen Z, sa mga kabataan, tingnan nyo ang inyong mga magulang.
Samantalang obligasyon ng gobyerno na tulungan kayo. Bakit hindi kayo naabutan ng tulong dahil magnanakaw ang ating presidente? Ang magnanakaw ang presidente, magnanakaw din ang kanyang mga kawali. At dahil alam ng mga congressman na magnanakaw ang presidente, kaya sila ay nagnakaw dati. Sino ang kawawa? Ang mga ordinaryong taong bayan. Ang gobyerno ay binubuo ng pamilya. Obligasyon ng gobyerno tulungan ang bawat membro ng pamilya. Pero dahil adik ang namumuno sa atin, walang pakialam sa taong ito po ang huling piling kasi ko. Kay Kuya Ate, Anong SIM gamit mo? tingnan mo ang sitwasyon nyo. Dito SIM, tsaka... Tingnan nyo ang insura ng tatay ko. Tingnan nyo ang nanay nyo. Tingnan nyo ang mga katatanda. Putang ina, tingnan nyo ang buhay ng mga congressman. Putang ina, tingnan nyo ang anak ng mga district engineer ng PPW. Putang ina natin lahat pag hindi pa tayo nagising. Pagpasensyahan mo yung binibitawang pong salita. Dahil nakikita ko ang inyong paghihirap. Kaya, ano pa ang hinihintay nyo? Kuya, Ate, para sa inyo ang ginagawa namin dito ngayon. Samahan nyo kami para sa henerasyon nyo. Ayun ang pinaglalaban namin. Ate, Kuya, matanda na si tatay at si nanay. Panginoon, ipuin mo po lahat ng mga naghihirap ngayon. Paglinawin niyo po sana ang mga puso ng mga bayang Pilipino. Biguin niyo po sana ang mga nakakaangat na umiral ang pagmamahal sa bayan at sa tao. Lord, kunin mo na si Linier. Kunin mo na si Speaker.